Hindi na bago sa Commission on Audit si Heidi Mendoza. Dati siyang auditor doon at lalo siyang nakilala sa pagiging whistleblower sa kontrobersyal na AFP scam. Sa pagbabalik niya sa Commission on Audit ngayon bilang commissioner, ang ilan raw sa mga taga-komisyon hindi na ito ikinagulat. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi ikinagulat pero hindi rin daw masaya ang ilang mga taga-COA sa pagbabalik muli ni Heidi Mendoza bilang bagong commissioner. Ito raw ay matapos dungisan daw ni Mendoza ang imahe ng COA. Hindi na raw ikinagulat ng ilang mga taga-Commission on Audit ang pagkaka-appoint kay Heidi Mendoza bilang bagong COA Commissioner. Sabi ng tagapagsalita ng COA, matagal na raw target ni Mendoza ang posisyon. Isang resignation letter umano ni Mendoza ang ipinakita sa amin ng tagapagsalita ng COA na si Rolando Macale. She had her own ambitions. April 2006 ito ay final ni Mendoza at dito, sinabi niyang tinatanggap niya ang imbitasyon ng ilang obispo at religious organization na mag-apply sa posisyon ng commissioner na mababakante ni Commissioner Emmanuel Dalman. Nagsumite siya ng mga papeles noon sa Office of the President, panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sabi ni Mendoza, may posibilidad daw na mag-retire na rin siya. Hindi raw ito madali dahil may trabaho pa siya bilang pinuno ng Interagency Investigation of the Armed Forces of the Philippines COA team, grupong nag-iimbestiga kay retired Major General Carlos Garcia. Sabi pa ni Mendoza, natanggap na raw niya na kung siya lamang, hindi raw niya makikita mapaparusahan ng mga opisyal na iniimbestigahan niya. Sa pakikipag-usap namin kay Mendoza, ang sinabi niyang dahilan ng pag-alis niya sa COA, dismayado raw siya sa umano'y kawalan ng suporta ng ahensya sa kanyang ginagawang investigasyon. The letter speaks for itself. Ayaw sabihin ng COA kung inilaglag ni Mendoza ang reputasyon ng ahensya para sa kanyang sariling ambisyon, pero may ilan daw na hindi kampante sa pagbalik ni Mendoza sa COA. Lampas 2 dekada ring naging auditor ng COA si Mendoza at sa kanyang pagbalik, uupo siya bilang isa sa 2 commissioner ng COA na magtatakda ng pulisiya ng ahensya. Sabi niya, I don't trust people in COA, something like that. So it was almost a wholesale branding that COA is a corrupt organization, which of course many of us are not ready to accept. Ayon sa COA, hindi pa nila opisyal na natatanggap ang appointment papers ni Mendoza. The people here are also for the organization. So if and when she comes in, they will just have to live with it. Jessica, sabi ng mga taga-COA, magiging professional naman daw ang ilan sa kanila sa pakikitungo dito kay Mendoza sa kanyang pagbabalik. At kung competence naman daw ang pag-uusapan ay walang question dito dahil naniniwala sila may kakayahan itong si Mendoza. Jessica? Pero Joseph, just to set the proper perspective in this issue, Okay. Can we say kung ilan ang hindi masaya at ilan naman yung masaya o ilan yung neutral sa pagbabalik ni Ms. Mendoza? Okay. Tinanong ko yan dun sa tagapagsalita ng COA, but it's impossible to quantify. But he said that it is a sizable majority. Anong balak nila ngayon? Si Director Macale magre-resign. Ano naman ang gagawin ng iba na hindi pabor? Well, during the interview, he didn't say he was going to resign. Pero ang sinasabi nila is once na tanggap nila yung appointment papers and yung trabaho ni Mendoza ay magsisimula na they don't have anything to do, they don't have any choice but to welcome him, welcome her. May balita na ba sa COA kung kailan ang pagbabalik doon ni Ms. Mendoza? Yung natapos yung term yata ng Commissioner February 2011, so it should begin shortly. Pero alam mo, curious lang ako, Joseph, kasi nilinaw ni Mendoza pa ulit-ulit sa Senate hearings and even sa mga interviews niya na hindi naman niya nilalahat yung mga tiga-COA. Klarong-klaro yung mga sinabi niya sa akin na marami ang marangal na nagtatrabaho from COA. So, saan kaya nanggagaling itong mga objections sa pagbabalik niya sa COA? May statement yung sinabi yung tagapagsalita na may statement accord. Sabi niya na sinabi raw ni Heidi Mendoza na she doesn't trust people in COA. So yung iba, parang kung hindi mo naman committed na trust, bakit ka babalik? So parang gano'n na parang siguro na-offend on a personal level na parang merong ang sinasabi sweeping or generalization as far as COA is concerned. Okay, makaklaro natin yan dahil kasama ho natin ngayon dito sa ating studio ang dating appoint na commissioner ng Commission on Audit, bagamat ayaw pa niyang matawag na commissioner, si Heidi Mendoza. Magandang gabi sa iyo,
Miss Mendoza, para naalangan akong tawagin Heidi ka lang pa. po. Okay, Heidi, magandang gabi sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Reaksyon dun sa mga objections ng mga tiga-COA sa pagbabalik mo doon. Magandang gabi, Jessica, at magandang gabi sa lahat ng nanonood ng State of the Nation Address. Anong reaction mo? Reaction, I hope I am entitled to one. Oh, yes. Of course. Reaction ko. I am open to all kinds of accusation. Pero ano nararamdaman mo pag naririnig mo yung mga sinasabi na kasi daw you made this sweeping statements? I would like to correct that. I never made those. Doon nga ako nagtataka eh. Tsaka kung ating titingnan, they keep on saying na sinira ko yung reputasyon ng COA. Pero balikan natin yung hearings. It was not I. Hindi ako yung nagsabi na sino yung tumatanggap, right? And if you review it, tingnan natin, the only time na nagsabi ako tungkol sa COA is not within the hearing. It is during the investigation at the Sandigan. And you know, Jessica, I think dapat tingnan natin ano yung perspektibo ko sa nanggagaling yung sinabi ko. It was at that point na binasa yung letter telling that I have no mandate and that I am not authorized to conduct the audit, and there was no audit report. So you could imagine ano yung naramdaman ko doon. So I have to tell things like I feel like I was not supported. Unfortunately, itong transcript of stenographic notes kinapture entirely ng isang daily newspaper natin, no? So yun ang lumabas. But then of course, yun I think ang ginawang anggulo. Ang masasabi ko lang po, naniniwala po ako na hindi ko po pwedeng i-please ang lahat. Malinaw po yun. Pero malinaw din po sa akin na iisa lang po ang aking pananagutan. At sa palagay ko po, ako po ay at peace because I'm doing exactly what am I supposed to do. Nung huli kitang na-interview, Heidi, ang sabi mo, ayaw mo na sa gobyerno. Ayaw kong bumalik. Ayaw mo Hindi nang pa ako bumalik. Happy ka na dun sa private sector, high-paying job na meron ka bago ka lumabas sa whistleblower. What made you change your mind? Paano ka, how did you get disappointment? Ano ba, in-invite ka ba? May sinasabi yung direktor ng COA for PIO na parang you were endorsed or by It was a some different priests? Ito nga yung medyo I think kung pwede lang akong mapakinggan. Yes, go ahead. I think medyo may maling twist. Like for example, that letter I filed in 2005. At sinasabi ko yon. In my prayer, I've been saying, Lord, in 2005 to 2006, I wanted to be the commissioner. And I'm admitting it because I said so in my letter. Why? Because sa akin, crossroad eh. Wala akong magawa dun sa Garcia report. I hope you can feel how I feel. Yes. You've been a passionate worker also. No? Nakita kita kung paano ka mag-investiga ng mga cases na sinusubaybayan mo. Ganun ako eh. Nagbigay ako ng commitment sa mga sundalo that I will help them find who is responsible for the chaos that they are having, for the so many irregularities in their financial transactions. So nung I was at the end of my na parang okay, balik mo na lang yung mga dokumento, huwag ka na sumulat ng report. Sa akin, masakit yun. So, ang sabi ko, ang last recourse ko dito, if I can be appointed, I will be able to do something. So, siguro pwede kong sabihin, kung ito ay maling ambisyon, hindi ko ikinakahiya ito. Sapagkat kailanman, ako lang ang makakapagsabi kung ano ang nilalaman ng puso ko. In 2005-2006, yes, I admit, I wanted to be the commissioner. However, when I realized it is not possible, for one, sinabihan ako, hindi ka pwedeng maging commissioner na walang endorsement ng kahit na isa o dalawang politician. Pero itong appointment mo ngayon, ngayon Heidi, were you invited or were you asked by the President? This time, as you know, Jessica, ang nangyari dito ay nagkaroon ng parang isang, ano bang tawag natin, yung nag-snowball yung support. Yes. At yung mga tao ay nakita nila na siguro ay may magagawang tulong si Heidi kung babalik siya sa loob. So ang nangyari nito ay ako inimbitahan sa palasyo at kung masusubaybayan natin, yung pag-uusap na yon nangyari, mga first week or second week pa ng February, but you never heard from me, ano? And then I never followed up. I never followed up. You can visit our website. We support Heidi Mendoza. I have been telling patiently those who are supporting the members of the group, you have to be patient. I don't need to be appointed. I can be effective outside.
And I would like to respond to your question. Yes. What changed my mind? To tell you honestly, talaga, nung una akong lumabas, hindi talaga ako handang bumalik. Una, the experience was so hurting. Second, napakalalim nung naging experience namin ng aking mga anak, no? And I think I'd like to share din also yung sentiments na sinasabi ni Director Macale as allegedly the sentiments of the majority of the auditors. I beg to disagree. I beg to disagree because he is speaking on the authority of the Commission on Audit kasi siya yung spokesperson. Pero sana pakinggan natin yung mga maliliit na tao ng COA na nagpa-private message sa akin. At one point siguro gusto natin ipakita ko lahat ng private message, you know. But I don't want to expose these people kasi sila yung simpleng tao, sila yung nagtatrabaho lang. And they're asking me to go back. They're asking me to go back because enough is enough. And We just love to COA so much. Yes, and just to clarify, you never said na lahat No. na mga nagtatrabaho sa COA ay, you know, At ang tanong ko rin, why are you, ako lang naman po ay parang nag-iisip lamang, kung maaari lang po ako matugunan, bakit sunod-sunod po yung birada sa akin sa kabila ng napakahirap ko pong pinagdaanan? Ang lagi ko pong sinasabi, if they're saying that it is my ambition in 2005 that drove me to do something like what I did in December, Jessica, am I too bright that I can predict things and how will it turn out, you know? And second, sino pong nanay ang magtataya ng buhay ng kanyang anak para sa isang ambisyon? And third, humili po ako ng bahay August 2010. That means to say, kung babalik po ako ng COA, hindi ko po siya mababayaran. In fact, ngayon nga ho, yun ang akin pong iniisip, di ho ba? So based on the consequences of action, on the sequence of action, plus I'm already a permanent staff of the Asian Development Bank, hindi na ako consultant. So ibig ko pong sabihin, justified kaya na ipagpalit mo itong lahat ng ito because of the so-called the wrong ambition? Palagay ko po, hindi sila ang maghuhusga. I think I leave it to the ordinary citizen. At isa pa po, ang gusto ko rin pong linawin, Jessica, it is as if parang ngayon lang ako nagsasalita at parang ngayon lang ako gumagawa ng ingay, no? Pero kung ating pong babalikan, and I would like to share the sentiments of my professor at the University of the Philippines, if I may quote her, si Ma'am Liling Briones, our former national treasurer. She has been saying, estudyante ko pa lang yan, passionista na yan, passionate na yan sa paglaban sa corruption. And those who knows me, alam nila kung gaano ako ka-vocal when it comes to our failure ng aming pagkukulang na labanan yung corruption. At kung sinabi kong pagkukulang, kasama ako doon. dito sa pagkaka-appoint sa iyo ngayon, Heidi, do you think you will be in a better position? Nakita mo na the view from below when you were an ordinary auditor. Ngayon, they're going to put you in on a higher perch, mas mataas na posisyon. Paano mo tinitignan itong bagong trabaho mong ito? Jessica, naniniwala ako na ang nakaraang mga pangyayari, ang nakalipas na mga kaganapan ay isang preparation stage. Una, emotionally, I'm prepared. I was prepared for this, no? Ang dami kong pinagdaanan. In 2006, siguro, aminin ko, no, I was full of pride, ano? Masyado akong naniniwala na kaya ko yung mga bagay-bagay. Sa pinakamahabang nangyari sa akin, I think I was humiliated, I was humbled, and this time ang alam ko lang, marunong akong umasa at marunong akong magdasal. Pero paano mo kaya ipagpapatuloy itong, sabi mo nga, itong iyong mission? It was probably easier for you noon dahil hindi ka kilala. You could do the, But you know, actually, it could the also backroom. It could also be viewed the other way around, Yes. Jessica. No, in fact, ayoko maging napaka-komplikado sa pag-iisip. Ang gusto ko lang tingnan is simple. Simply inspiring ordinary public servants to be honest while inside the government. And I think I am effective there. Pero pag nandun ka kaya sa mas mataas na pwesto, mas makikita mo yung mga dumi. Meron akong gustong sabihin. May mga sumulat sa akin. May nag-private message sa akin. Sabi nila sa akin, "Ma'am, can you listen to us? We were corrupt because somebody up there asked us for bribe, asked us to deliver something. We can promise you that we can stop being part of this if we can be assured that nobody will be asking from us." And I tried to respond to them. I said, for sure, as long as I am up there,
there will be no one who will be asking anything from you. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi mo, sa Commission on Audit, merong mga wet and dry na mga posisyon. Ngayong magiging commissioner ka, ano ang gagawin mo dun sa mga wet positions? Ibig sabihin, yung mga malaki ang kita. For example, yung mga auditor ng AFP. Okay, Jessica, but please let me not take out the picture of some key critical players, no? Yes. Of course, I have to mention and I have to put some reservation. I am not the chairman, right? Yes. I am not the chairman. I am only the commissioner. Yes. So I think that is a bit... But you can make recommendations, di ba? If I will be asked. If I will be asked, of course, I think what is needed really, and people in COA knows this, is a well-meaning reshuffling of the employees, no? Pero hindi sa lahat. Kasi nga, may mga sektor na okay. At alam nilang okay sila. That's why they're very happy to welcome me. Nandun pa nga yung mga agency, yung mga ano eh. Like for example, COA, then the agency supports Heidi Mendoza. And they're sending these messages to me. So ang ibig ko sabihin, we need an honest-to-goodness reshuffling. Ang ibig pong sabihin nun din, hindi natin sinasabi na tinatanggal natin sila dahil hindi naging maganda ang kanilang performance. Hindi, kundi posible rin na matingnan natin sila sa ibang anggulo na maaaring matagal na sila dito sa agency na to, nag-breed na ng konting familiarity at yun ang ating iniiwasan. No? And second, aside from that, gusto natin tingnan yung corruption vulnerability ng mga agencies para mapag-aralan natin yung sistema. Kasi kung minsan masyado tayong diehard dun sa yung proverbial big fish, ano? Okay. Pero kung minsan ang mahalaga, yung malaman natin na we do not remove corruption by removing the big fish. Sometimes it has to be systematic yung approach. Alamin mo muna, nasan yung corruption vulnerabilities ng agency and you plug that hole. Now, ano yung pinakasimpleng approach natin? You know, I think I have to share this, no? On some of my recent talks, people will be approaching me and will be saying, you know, ma'am, kami sa accounting division, we are so careful right now. You see the effect. Yung bang nakita mo lang na pinatunayan lang natin na kaya natin. Aba, maganda pala yung naging epekto sa mga ordinaryong nagtatrabaho sa pamahalaan. Nabuhayan sila ng kanilang loob. At lagi nilang sinasabi na kaya pala naming makibahagi. So, I think ganun lang kasimple. Serving as the inspiration, providing them a very concrete example na, you know, I am a simple auditor. I was once a part of the working force. And I think I remain to be like one of them. So, wala po akong babaguhin. Maraming salamat, Heidi Mendoza. Ayaw pa rin niya hong matawag na commissioner. So, Palagay ko po, Heidi ako po na yung lang dapat muna. magpasalamat sa inyo kasi napakinggan po tayo. Sayang, sana marami pa Maraming tayong salamat mapag-uusapan pero kulang ang ating oras dito sa State of the Nation. Maraming salamat sa iyong oras at panahon. Maraming salamat din.